maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Good afternoon! Hi! Magandang hapon! Ang bati po ng inyong Mami Besterio sa lahat po ng mga naka-tune in ba, listening, or joining us through our Facebook at ating YouTube. Welcome po ang bawat isa sa ating isa na naman pong huntahan sa programa na humuhubog sa atin pong mga pusong ina. Moms at ang inyong Mami Beserios ay nagtatalakay po ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa iba't ibang pamamaraan or acts of teaching. At ganoon din naman, because of those acts of teaching, ay nagkakaroon po tayo ng gana sa ating pong pagkatuto. Sa ngayon po ay tutuunan natin ang mga bagay-bagay na mayroong kinalaman sa ating pong kaisipan, utak. Kaisipan at utak. Patungkol po sa mga iba't ibang hormones. Ayan. At naku, dumarami po at patuloy po na tumataas ang ating pong mga challenges, no, patungkol po sa kalusugan ng ating pong isip. And this happy hormones ay isa po sa ibinigay ng ating Panginoon upang tayo po ay mabalanse, upang tayo po ay hindi laging nakalugmok na lamang sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng mga iba't ibang bagay na mga pamamaraan kung paano mag-release or magkaroon ng mga happy hormone. How can it be produced? Ay matututuhan po natin ang balanse nila. Samahan niyo po kami sa iba't ibang mga pamamaraan, 702 DCAS FEBC Radio TV, Moms at Heart Facebook page, or makikinig lamang po sa ating 702 DZAS AM1. At lahat ng yan, dahil tayo po ay miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And now, let us welcome a colleague, no? Kasama po sa amin pong paaralan at magbabahagi sa atin ng mga bagay-bagay ukol sa kanya pong mga educational psychology background. Magandang hapon, Ma'am Early, and welcome again sa ating programang Moms at Heart. I think magiging regular na ang ating usapan dito dahil nais natin na ang mga momshies ay mabigyan ng ating paalala, no? Patungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa utak. At pagtuturo sa kanilang mga anak. Kanila, no? Kasi hindi na ako nakikisali, wala na akong mga anak na tuturuan, ano? Ako na tinuturuan nila. Kasi sila ay may mga pamilya na sila. And lola na. So bumati ka naman din sa ating mga kasama, listener and viewers. Magandang hapon, Ma'am Bessie. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako'y nagagalak na muli kayong makasama at makapagbahagi ng kaalaman patungkol sa ating brain. Yes, so at syempre bumati para mas masaya tayo. Sino mga babatiin mo? Siyempre, ang aking pamilya, lalong-lalo na ang aking anak na panganay na kakakasalang last August 21. So, pagbati kay Daniel at Christine at belated happy birthday na rin kay Daniel na nag-celebrate ng kanyang birthday last Thursday, October 12. Catherine, at the University of Tsukuba, Japan. Greetings from the Philippines. I love you. And also, of course, my husband. Hello, love you. Yan, ako talaga naman, bagay na bagay ang ating mga masasayang batian na yan. Dahil ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga bagay na kailangan pala masaya kapag ka nag-aaral. Kailangan merong karanasan na pleasurable or kasiya-siya para ang ating pong pag-aaral, no, or ang pagtuturo natin ay mas higit na lumalim at maging interesado ang ating mga bata. Ang ating pong mga pinag-uusapan for this month ay may kinalaman sa
acts of teaching and passion for learning. Kasi magkatugma yun eh. Paano naman turo tayo ng turo tapos irin ng mga batang ito ay naku, wala nang silang gana na magsipag-aral dahil ating mga acts of teaching. Ayan. So, meron tayong mga pag-uusapan ngayon ng mga bagay-bagay patungkol diyan nga sa mga acts of teaching na yan na nakatuon sa masasaya and pleasure. Agree ako sa yung mga sinabi, Teacher Bessie. Kasi lately, actually natutunan ko na lang to nung nag-aral ako muli sa MA, sa Educational Psychology, na ang mga tao ngayon masyado nang aware sa ating brain. Hindi katulad ng mga unang panahon, di natin pinag-aaralan ng ating brain. Napakahalaga pala na ito ay gamitin natin dahil may mga hormones, happy hormones na tinatawag na malaking tulong para sa pagkatuto ng bawat isa, bata o matanda. Yes, tumpak yan. At ang sinasabi nga natin dito, no, a dose of pleasure, no, dose lamang ng pleasure, love, happiness, at laughter, no, kasama pala yung laughter, no, ay sama-sama itong apat na bagay na ito ay magbibigay gana pala sa ating lalo doon sa tinatawag nating successful and joyful learning. To a child, ano bang kinalaman nito, Ma'am Early? Di ba parang ino-connect, no? Yung review? Siguro mahalaga na malaman din natin na ang bata mula sa 1 to 4 years old, ang brain niya, kasi merong tinatawag na emotional and rational brain. Ang bata, mas namamayani ang kanyang emotional brain. Kasi at the age of 5, dun lang nade-develop yung rational brain ng bata. Kaya kapag ang emotional experiences niya ay masaya at talagang nakita niya ang trust and love ng kanyang parents, talagang magiging malaking bagay ito para sa kanyang pagkatuto. I-quote ko lang kasi yung aking anak, blessing ng Panginoon na siya ay nagpapatuloy ng graduate studies niya, at alam mo ba, Ma'am Bessie, siya ay advocate ng mental health and well-being. Actually, yan ang paper niya. At mga ilang taon na rin siyang nagturo at nagpapasalamat ako ng malaki sa Panginoon kasi talagang ang mga estudyante niya, pati mga magulang, tuwang-tuwa. Kasi in-exercise niya o inilagay niya sa loob ng kanyang classroom yung 5 napakasimpleng bagay para maging masaya ang pag-aaral ng mga bata. 5 bagay para sumaya. Ano ba yung actually, bagay na yan? post lang nito niya sa FB eh. Yung una, dapat kamustahin natin ang ating mga anak o mga estudyante from time to time para nalalaman natin kung ano ang kanilang emotional state para matutulungan natin sila. So, ganun din, turuan natin na magpumustahan silang magkakaklase kasi ang yan ay pagkakaroon ng trust and love experience sa isa't isa na sabi nga napakahalaga na ma-develop sa ating mga anak. Pangalawa, yung parati tayong hydrated. Alam mo ba, several years ago nabasa ko, I think study yan ng De La Salle student, na dapat every now and then umiinom tayo ng tubig. Malaking may bagay. kinalaman pala yun. Yes, sa hydrated tayo. Tapos, a little sleep. Kaya di ba may siesta? Sabi sa, nabasa ko sa Reader's Digest, a 3 to 5 minute nap will extend the energy of the child and the adult from 2 to 5 hours. So, napakahalaga. So, yun ang 5, 3 ang natandaan ko. Sorry. Tingnan natin ulit sa mga susunod kung ano pa yung 2. Wait lang, kasi kahit yung 3 na sinabi mo na yan, ang nais kong tuunan ay yung unang sinabi mo, yung kumusta. Madalas
kaysa hindi. Ang nangyayari kapag kinumusta natin ang bata, bago natin maisip ang damdamin ng bata, bago natin maisip kung okay ba yung kanyang naging karanasan sa paaralan, ay ang nakukumusta natin, anong grade mo anak? Anong grade mo? Di ba? Anong grade mo Oo. anak? Kumusta yung exam mo anak? Madali ba? Madali? Marami ka bang nasagutan? So parang ang nagiging tuon ng ating mga kumustahan ay ito na naman po. Performance na naman agad. Outcome na naman agad. Naku anak, di ba pwet na pwet ka sa pag-review? Ano, lumabas ba lahat yung mga ni-review mo? Parang hindi yun ang gusto natin pong tuunan, mga momshies, dito sa ating pag-uusapan in terms of passionate learning. At yun po yung mga dapat ay ating mas binibigyang pansin. Dahil yung mga exam na yan, pag tiningnan mo nga, alam mo, ang isa sa bagay na pinag-iisipan ko dyan sa mga exam na yan, at maski itong mga board exams natin ngayon, sabi nung kausap ko, shading lang po parang magkakamukhang sagot, yun nga, huhulaan na lang at Lord, alin ba rito? Letter A ba? Letter C? Or ano? Hindi tayo alam mo talaga yung sagot, di ba? Kung hindi, pwede mahulaan, di ba? At yun nga, yung sinasabi ko ng mga uri ng exam ay puro memory work, di ba? Filling the blanks, enumeration, di ba? Yung mga ganong bagay. Matching type, or yun, pipiliin mo, no? Select the best answer. So yung bang mga paraan ng pagsukat sana na, okay, ito yung napag-aralan natin, paano mo gagamitin yan? Paano mo gagamitin yan, diba? Yung mga bagay-bagay na yan. Or paano mo yan makikita sa practical na kaganapan sa atin, di ba? Sa bahay. Okay. At dahil ang ating pag-uusapan ay mga tungkol sa mga hormones na yan. Meron tayo dito acrostic. Dose, di ba? DOSE. Dose, yan. Naalala ko yan parang sa gamot, di ba? Dosage. Baka overdose, di ba? Baka ma-overdose, huwag kang inom ng inom. Naalala ko tuloy yung sa vitamins, no? Para daw lumakas agad. Sa halip na 1 capsule lang iniinom, parang ang dami niyang iniinom per day, di ba? So, hindi po. Yan tayo tinatawag na dose. And ano ba pakahulugan natin sa dose? Hinahanap ko dito sa ating mga kodigo ng Google. Ayan. So, ano po yung sinasabi rito? A good measure or lengthy experience of something. Tama ba yan? Tama. Actually, Ma'am Bessie, yung dose dito sa ating pag-uusapan, walang problema. The higher the dose, the better. Kasi lalo na dun sa endorphin, yung pinakadulo, sabi nga sa mga athletes, endorphin high para talagang maiwasan nila yung makayanan nila yung pain kapag sila ay naglalaro. Kaya okay lang, mas mataas ang dosage, mas maganda. Pero syempre hindi sa lahat ng oras magkakaroon tayo ng ganitong time and opportunities. Kaya yung sinabi ni Ma'am Bessie na a dose of motivation, a dose of love and trust, a dose of laughter, and a dose of happiness ay napakahalaga para sa ating masayang pagkakaroon ng mga hormones na to na nakakatulong. Sabi sa research, malaki ang kaugnayan ng pagkakaroon ng happy hormones sa pagkatuto. Yan, okay. At kanina ay nabanggit mo na ang Panginoon talaga ay naglapat-lapat ng mga bagay-bagay na ito sa ating utak. No? Actually, utak natin is the processing zone. Lahat ng napipid natin dyan, kaya tayo merong salita na mental condition or yung kalusugan ng ating kaisipan, di ba? Yung mental health. So, ano yung mga nailalagay natin dyan? At ano yung hinahayaan natin na manatili dyan sa isip na yan, di ba? Ay nakakaapekto sa ating buong physical na katawan. Di ba? Yung, minsan nga, meron tayong tinatawag na psychosomatic, di ba? Yung wala ka naman talagang sakit na ganyan. Pero, hindi kang kaibigan na ganon. So parang lagi mo iniisip, parang akala mo ikaw na yun, ano?
So hanggang sa nakondisyon ng iyong katawan at yun na nga akala mo meron kang ganyan, di ba, no? And then isa pa no, na letter P din na naisip ko dyan sa ating mga pag-uusapan na makapangyarihan talaga isip, no? Di ba meron tayo tinatawag na placebo? Yung hindi naman totoo, pero ibibigay dun sa pasyente minsan. Kasi maiisip niya, pag uminom siya nito, gagaling siya. Pag uminom siya nito, aayos yung pakiramdam niya, di ba? Na hindi naman talaga yung totoong pinainom na yun ay para doon, no? Placebo lang para yung isip ay maikondisyon doon sa bagay na yan. Kung mga moms, kaya ganun pala, no? Ang pagkakagawa ng ating Panginoon sa ating utak. Kaya kailangan po na i-manage natin properly, hindi sa sarili natin, kung hindi, pasailalim tayo kay Lord. Ayan. At ngayon, masasailalim kay Lord how to be instruments sa ating mga bata in terms of shaping and encouraging them sa kanilang passionate learning. Naku, excited na ako dyan sa mga pangalan. Yung mga acrostic natin ng DOSE ay kumakatawan sa bawat pangalan ng hormone, ano? Diba? At ito, naririnig na rin natin ito, no? Lalo na po kung tayo ay mahilig sa mga YouTube. Letter D stands for, anong hormone yan, letter D na yan? The happy hormone of? Dopamine. Yan daw ang parang motivational and rewarding hormone. Dopamine. Dopamine, ano? So ito yung tinatawag na magandang hormone para pala mas ganahan ang ating mga bata, no? Dopamine. Motivation, sabi mo kasi, no? Motivation, ano? Itong motivation na to ay, ano motivation? Mga bagay na ginagawa natin na nagbibigay gana sa atin. Tama ba? Para mag-release ito. Parang napakahalaga na ang bata ma-boost yung moral nila. Para sa simula pa lang magkaroon sila ng paniniwala sa Diyos at sa sarili nila na may kakayahan sila. Kasi kapag nauuna yung mga bagay-bagay na nahihirapan ng bata, hindi nare-release itong dopamine para magkaroon ng happy hormone na nare-reward ang bata, na ang kanyang kaisipan ay nasasabi niya na, binigyan pala ako ng talent ng Panginoon. So itong talent na to, gagamitin ko. Kanina nga, pag nasabi natin na ang intelligences ngayon, hindi na lang yung linguistic, magaling sa pananalita, mathematical or logical, magaling sa numbers, hindi na lang ganon, kundi maging sa kilala niya ang sarili niya, marunong siyang makitungo sa kapwa niya. Ito ay mga multiple intelligences. Kaya napakahalaga din sa magulang na malaman natin ito, na meron pa lang ang mga bata ay binigyan ng Panginoon ng kanya-kanyang talent. Mahalaga na malaman natin ito para ito muna ang bigyan nating pansin para magkaroon siya ng kaisipan na binigyan ako ng Panginoon ng talento at kaya ko palang gawin ito. So, nag-motivate ang bata. Kasi kung kaagad-agad, ipasok natin yung math, assignment sa math, sa preschool, gusto natin agad-agad, alam na ng batang magbilang. Napakahalaga din na yung bata malaman niya na yung pagbibilang pala ay bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. So mahalaga din na binibigyan natin sila ng mga masasayang kaisipan at karanasan tungkol sa pagbibilang. Okay. Dalawang bagay ang nakita ko dyan na bigyan natin ng pahalagahan sa ating mga mamshis at sino man po na gumagabay sa ating mga bata. Ito yung sinabi mo kanina na mahalaga pala na yung mga bata ay uunahin natin na sila ay mabigyan ng kasayahan, mabigyan sila ng kasiyahan doon sa kanilang pagsasagawa ng mga bagay-bagay, no?
Yes, oo. And ito nga po na pinag-uusapan natin ay ang atin pong motivation sa inyo. No? Bakit tayo nagbibigay nito ay para po tayo bilang mga nasa tahanan ay sumalo. Kasi hindi po ito masasagutan na, no? Kasi yun din ang gusto nating ipahatid, no, sa ating mga viewers and listeners na huwag po nating lahat ilagay sa balikat, no, ng guro sa paaralan. Kasi sa dami po ng mga estudyante, no, lalo na po kung tayo ay nasa public school, ano, pakarami pong estudyante ay kahit naman siguro bionic and superwoman and superman ang mga guro dyan, hindi po kayang abutin ng isa-isa. So maganda po tayo bilang mga gumagabay sa ating mga anak ay saluhin natin sila sa bahay. Dito, paano sila magkaroon ng mga simpleng task lamang, no? Ay babalikan na naman natin, Englishin natin ngayon, nouns, ayan. Nouns, ayan, no? So tingnan natin, no? Reviewin natin, tingnan natin yung aralin ng ating mga anak. At nag-pause ako. Madaming sinasabi, walang oras. May oras po, lalagay lang natin yung sarili natin. Kasi madalas kong naririnig, walang time eh. Ilalagay lang po natin yung ating sarili, no? In a very, very practical way. And isa pa, baka hindi natin re-reviewin yun. Hindi tanungin natin, anak, ano yung aralin nyo ngayon? Di i-click mo yung ano mo, makinig ka. Napakadali ngayong mag-aral, napakadali ng access sa mga turo, di ba? Maaari nating pakinggan, maaari nating panoorin, tapos makipag-interact ka na, anak, lesson nyo pala tungkol sa nouns. So, ayan, kumakain tayo kaya, anak. Alin ba rito mga nouns na kinakain natin? Parang lahat yata nouns, di ba? Parang lahat yata nouns, di ba? O ayan, umiinom ka ng gatas. Okay, kunin mo yung lalagyan ng gatas. O anak, ano to? Anong tatak ng gatas? O yan ang tinatawag nating proper noun. O di ba? Proper noun. Gawin po nating simple yung mga application, kung paano gagamitin ng ating mga anak ang mga bagay-bagay na kanila pong aralin sa eskwelahan. So yan po, no, bilang suporta sa atin pong mga paaralan ay mahalaga po na tayuan natin itong bagay na ito. At ulitin ko po, hindi po walang oras. Lalagyan natin siya ng oras at pamamaraan at sistema upang mailagay po natin ang oras. Dahil, anak natin to. Ito lamang yung panahon na sila ay ating makakasama. Darating ang araw, mawawala na po sila sa tahanan at sayang kung hindi natin ito na ibahagi po sa ating mga anak. Okay? So, pupunta naman tayo sa susunod nating hormone. Ano yung susunod nating hormone? Letter O? Ang una natin na happy hormones ay ang dopamine at ang susunod O, oxytocin. Ito naman ay nagre-release ng happy hormone kapag napakita natin ang love and trust sa ating mga anak, yung pagmamahal at pagtitiwala sa kanila. Paano ba natin ipinapakita ito? Kapag may mga assignment at nagawa nila, pwede natin tapikin ang kanilang balikat o kaya halikan. Mahalaga yung touch, yung pagpapakita ng simbolo ng pagmamahal para ito ay madama nila. Ang mga pagdadala sa kanila sa iba't ibang kainan ay saka na lang. Mas mahalaga na masimulan muna natin sa mga bagay na hindi nabibili. Ito ay talagang naipapadama natin. So, una, yung dopamine, ito yung motivational. Pangalawa, yung oxytocin, ito yung pagpapakita ng pagmamahal at pagtitiwala. At nare-release itong hormones na to kapag nagagawa natin yan. Ang isang bata na nakakaramdam ng pagmamahal ay nalalaman niya yung salitang tanggap. I am accepted, no? Bilang ako. Hindi yung accepted ako kasi, ang taas ng grade ko. Ayan. Accepted ako, representative ako ng paaralan ko para sa isang contest, di ba, no?
at nananalo ako dyan, di ba? So dito po, ang binibigay natin na pagmamahal sa ating mga anak ay hindi po nakasalalay sa kung ano-anong mga bagay. And napakahalaga po na ito ay maiparamdam sa ating mga anak, di ba? Ang temptation kasi dito sa panahon na ito ay kung halimbawa ang ating anak ay meron tayong nag-shine, no? Tapos yung iba hindi. So parang yung itong nag-shine na ito ay parang nalalaglag, no? Na siya lagi yung napapansin, di ba? So maganda po tayo ay conscious dito. And talking of trust, no, sa pag-aaral ay maganda rin po na maipahiwatig natin sa ating mga anak na yung bang kakayanan niya ay pinaniniwalaan natin. Di ba? Believe in you. Ayan, no? Alam mo, ito din po yung nais natin na sana ay ma-encourage po ang bawat isa, no? Na hindi po tayo umaasa sa isang tutor. Yan. Kasi minsan, nasanay na nahihirapan yung bata. O, ipa-tutor yan, ipa-tutor yan. Aba, dapat matuto siya kung paano mag-aaral. Dapat matuto siya kung paano tumuklas. Pero na lang kung meron siyang tinatawag natin na kondisyon, ano? Na talagang medyo mabagal, talagang yun ang pagkagawa ng Panginoon sa kanya. So, kailangan ng medyo tulak. Pero kung hindi naman po, ano, at ang nagiging dahilan lamang nito ay gusto nating mapadali ang buhay niya, di ba, no? Na may gagawa. Kasi minsan sa tutor, yan sumasagot eh. Hindi yung bata. Oo, di ba? So, marami tayo ngayon po na DIY. So, halimbawa, no, naalala ko, meron ako hindi maintindihan dito sa ginagawa ko sa computer, nawawala yung audio ko. Tingnan ko, nandun siya sa YouTube. How to, ayan. How to, di ba? Ang daming mga how to po sa ating mga YouTube. At kung ayaw mo naman ng YouTube, bumasa ka, ang dami, no? Merong e-books, merong mga kung ano-ano, no? Parang sa ngayon, pag hindi po tayo natuto sa sarili, no? Ang sinasabi ko, natuto sa sarili, parang tayo lahat yata yung may kakulangan. Hindi tayo naglagay ng ganong drive sa atin, ano? And ito rin po, no? Itong mga generation ngayon, the Alpha and the Z generation, these are the generation na so much empowered sila. So much yung feeling nila na, ay, kaya ko to. Ay, alam ko tong gawin, di ba? Minsan sila pa nga ang mangunguna eh. Sila pa nga ang mangunguna, di ba, na magtuturo, di ba? Parang gano'n, mangingialam. Let me see. Oh, ganito, di ba, no? So, yun po, no? Sakyan po natin yung kanila pong mga kakayahan. And, nakita ko din, no? At nais ko ding ibalik din sa ating dopamine na yung bang mga maliliit palang pleasure ay nakakapagbigay sa atin ng happy hormone. So pag tinuhog natin, yung una natin, dopamine, tama ba? Yes, dopamine. Dopamine. And then itong isa si Oxytocin. Halimbawa, meron tayong small joy na masarap na pagkain, o di ba? Tapos pinuri natin yung bata. We gave the trust, no, sa kanyang niluto, di ba? Nandun po, pinagsama natin yung dalawang pamamaraan kung paano ma-release yung dalawang hormones. Talking about that, ay nais nating tawagin ang ating si Kusina Girl o Kusina Momshies para sa kanyang mga pahatid balita sa atin. Ano bang nagaganap sa iyong kusina, Momshi Chris? Hello mga inay! Ito po ang inyong Inay Chris Morez upang magbahagi sa inyo ng iba't ibang practical tips sa ating mga kusina. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay about sa suka o kaya vinegar. Ang ibabahagi ko sa inyo ay mula sa Oprah.com. Ang mga praktikal na gamit ng suka ay hindi lamang sa pagluluto. Alam mo ba na kapag may bago kang damit na dekolor, ay maaari mong ibabad ito sa 1 to 2 tablespoon na suka at kalahating balde ng tubig upang mapanatili nito ang tingkad ng kulay. At tuwing umuulan, para maiwasan ang amoy kulob, maaari mong lagyan ng suka ang tubig sa huli mong banlaw. Sa ating mga fresh salad naman, maaari mong lagyan ng 1 to 2 tablespoon ng suka ang tubig at ibabad mo ang mga gulay na gagamitin mo para ma-disinfect at mapanatili ang freshness nito.
Problemado ka ba minsan sa madaling mapanis na kanin at ulam, lalo na sa mga handaan? Pwes, pwede mo nang lagyan ng 1 tablespoon ang bigas na iyong isasaing. Pangpaputi na, iwas panis pa. Gayun din sa lahat ng ulam, especially ang may mga sarsang ulam. Problemado ka din ba sa mga langgam? Pwes, lagyan mo ng konting suka ang tubig at ispray mo ito sa mga kasuluk-sulukan na pinamamahayan ng mga langgam. Hindi mo kailangan ng kemikal para mapaalis ang mga langgam sa iyong kusina. Alam mo din ba na ang perfect combination ng baking soda sa baradong lababo or shower handle ay ang suka? Buhusan ng baking soda ang baradong lababo or shower handle at ibabad sa suka ng 10 to 15 minutes at buhusan mo ito ng mainit na tubig. Tingnan mo, parang magic na magagawa nito. Alam natin ang suka ay maasim. Ngunit alam mo ba na ang suka ay nag-a-absorb ng mabahong amoy sa ating kusina or sa loob ng ating bahay? Kapag nagluto ka ng tuyo, siguraduhin mayroon kang suka sa iyong tabi. Hindi para sausawan. Kung hindi, hayaan mo lang siya sa isang platito at ilagay mo lang siya sa gilid upang siya na ang bahalang mag-absorb ng amoy tuyo. Ganon din ang gawin mo kapag bagong pintura at amoy pintura ang iyong bahay, lagyan mo lang ng suka at ilagay mo sa tabi at siya na ang bahalang mag-absorb ng amoy pintura sa iyong kwarto o iyong bahay. So ayan, isa na namang practical tips mula sa inyong Inay Chris para sa kusina ni Inay. Sa kusina ni Inay, dulot ay malusog at masayang tahanan. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Shi Chris, sa iyong mga pahatid balita ng kaganapan dyan sa iyong kusina. At ngayon po ay nagbabalik ang aming huntahan ni Ma'am Shi Early. Ma'am Shi and Guru, no? Kami pong dalawa kasi ay parehong magkasama sa isang paaralan, no? Kaya nasanay kami sa tawagan ng Ma'am and Teacher. Ayan. Kaya ito pong mga binabahagi natin at nais nga po natin gawin na ito ay isang regular portion upang makapagbigay po tayo ng gabay, no, sa ating mga gumagabay. Gabay sa gumagabay ng ating po mga bata. Kasi alam mo pag inisip natin, Ma'am Early, di ba yung ating mga bata, mas madami silang oras sa school. Di ba? For the first year of life, no? At ngayon, lalo pabata ng pabata. Yung waking up hours nila, mas matagal sila sa school. And yun nga, no, I was talking with Ma'am Shi, no, parang nai-interest ako na later siguro i-feature din yung kanyang karanasan. Kasi nag-enroll siya ng kanyang bata, no, doon sa infant class. Class. No? So ito po yung mga bata na I think mga 8 months old. 8 old na ay ilalagay mo doon sa infant class, no? So pagpasok ng bata doon ay may mga kung ano ba yung mga nangyayari. Yan, siguro maganda nating ipahatid balita sa atin. No? I will try to put that, no? Sa ating pong susunod na mga huntahan itong Ma'am Shi na ito para magkwento. Ano pang naganap doon sa kanyang infant class, no? Imagine nag-aaral na sila, no? At dahil nga po dyan sa katotohanan na yan, ay ang dumalawak din naman at dumarami yung tinatawag nating mga magulang, no? Na nagkakaroon ng homeschooling. Oo, gaya halimbawa, kagaya ng isang magulang na aking kaalaman, ay biglang nagkasakit yung anak niya, so bawal pumasok yung bata. O, di mag-homeschool siya. At yung pong homeschool ay hindi po ito isang bagay na parang dapat ay highly technical, no? Maganda po ang homeschool ay nandoon lang sa mga practical na mga bagay. Yan. Okay, so ang ating third hormone ay nagsisimula sa letrang S. Ano natin na yan? Kasi tayo, yung una dopamine, pangalawa O, oxytocin, pangatlo S, serotonin. O napakahalaga nito. Serotonin, serotonin. Kasi siya ang nagbibigay ng stability kapag naiiba yung emotion ng bata. Di ba, hindi naman sa lahat ng oras masaya tayo, hindi sa lahat ng oras ganado tayo, hindi sa lahat ng oras excited tayo. May mga times din na nahihirapan tayo, nagagalit tayo. So, napakahalaga nito na maibalik natin sa tamang emosyon.
Kaya nga Diba? tinatawag siya na mood stabilizer. Kailangan maibalik sa joyful, sa tamang emosyon niya na interested siyang mag-aral. So, paano ba natin itong gagawin? So, kailangan din, katulad nga nung nasabi ko, sabi ng aking anak, na kailangan din po kumustahin natin ang ating mga anak. Kamusta ka ba, anak? O, okay ka lang ba? O, so, kapag sinabi, nako, nanay, pagod na pagod ako. O, nanay, parang stress ako. Sobrang dami na ginawa sa paaralan. Hindi ko masyadong naintindihan. Mahalaga po na siguro kung tayo ay hindi makakalabas, magpatugtog tayo ng musika na magpapabalik sa magandang emosyon, sa masayang emosyon. O kaya naman kung malapit kayo sa park, ano ba naman yung 5 to 10 minutes, 10-minute walk, di ba? Yung makita mo, sa akin, Ma'am Bessie, makwento ko, kaming mag-anak, isa sa nagpapabalik ng aming mood, yung makita mo yung mga magagandang puno, magagandang bulaklak, yung creation ng Panginoon, napakaganda. At na biglang bumabalik yung ating pagnanasa na matuto para lalo nating ma-enjoy ang kapaligiran natin na ibinigay ng Lord. Kaya yun, kailangan paminsan-minsan, o anak, konting kahit sa loob ng bahay, pag medyo naiinip na ako, nag-walking ako magmula sa sala hanggang sa kusina. So inaaliw ko din ang sarili ko. So lalo na ang mga bata, kailangan natin silang bigyan ng mga tinatawag na happy breaks para maibalik sa masayang pagkatuto. So yun ang serotonin. Ang naalala ko dyan sa sinasabi mo na break, no? Napakaganda po na tayo bilang mga gumagabay sa ating po mga bata ay turuan natin ang mga bata na magkaroon ng routines, 'di ba, no? Yung ano ba yung mga gagawin mo sa pagkakasunod-sunod ng iyong oras, no? At dito nga po yung kanina na sinabi ko na hindi walang oras. May oras lamang, hindi natin siya naiayos, no? At sa pamamagitan po ng routines, no? Alam mo, pag tiningnan mo, no, yung isang oras, kung isusulit mo yung isang oras, no, ay napakarami pala niyang pwedeng gawin. Napakarami mong pwedeng maghanap, no, sa iyong buhay. So halimbawa, sa 5 minutes na break ng bata, yung bawa ko, marami tayong mga halaman, di ba? So pwede mo na siyang pumunta doon. Di ba? Kung meron tayong tinatawag na fish pond sa ating bahay, no? Or aquarium, di ba? Pwede niya itong dalaw-dalawin, ano? Or yung simpleng deep breathing, di ba? Inhale, exhale, di ba? At habang nag-inhale ka, parang, thank you, Lord. O, di ba? Thank you, Lord, for the air. Di ba, no? Ako, naalala ko na there are times na minsan, parang dami-dami mong stress, no? Tapos pag naramdaman ko yung ihip ng hangin, na malamig, di ba, no? Kasi yung aking room ay bukas, no? Yung bintana. Tapos mararamdaman ko yun. Ito yun, serotonin na mag-release, di ba? Kasi parang at the height of nung stress na yan, at the height of yung mga pressure na yan, tapos pag naramdaman kong yun, yung humahangin, ano yun, parang biglang, naiiba yung aking damdamin. So ito pala yung hormone na ito, di ba, no? Na-expose sa nature, at saka sa araw din, di ba, no? Na-enjoy mo, di ba? Sunlight, di ba? Yung sunlight, yes, no? Like, there are times na minsan doon sa kwarto, biglang pagpasok ko, nakikita ko yung aking plant sa loob ng kwarto, nasisinaga ng araw. Abay, masaya na yun na mapansin. Kasi, alam niyo po mga momshies at iba pa po na ating kasama dito, if we notice those things, yung sinag ng araw sa isang halaman, wow, ito pala yun, serotonin. Kasi minsan po, parang sobra na tayong fast-paced. Parang wala na tayong halaga na binibigay doon sa mga bagay na yon. But take note na ito pong mga aming ibinabahagi
ay mga pantulong pala sa isip natin. Kaya taas ng taas yung ating problema sa kaisipan. Yung mga bagay na ito, napapabayaan pala natin. Totoo. Diba? Hindi natin nabibigyan ng halaga. Hindi lamang po sa buhay ng ating mga anak, kung hindi sa buhay natin. Diba? Kasi, paano tayo gagabay kung tayo mismo ay aburido? You know, yung word na yan. Paano ka gagabay kung aburido ka rin? Paano ka gagabay kung nakalagay lahat sa isip natin yung ano yan, sanlaksa ba ng mga isipin na yan, di ba? So kung makikita tayo ng ating, naalala ko, ng isang beses no, nagtitingin ako ng mga halaman. Tapos abay lumipad si paru-parong puti at ilang. Parang natuwa ako sa kanya na dumaan siya sa akin parang ganon. Kaya wow, kasi po pag may mga paru-paro, ibig sabihin po ay malinis ang ating environment. Yan. Kasi si paru-paro, favorite niya yung lugar na malinis. And dahil maraming halaman din sa amin, nakita ko na yun, nakaka-purify siya ng ating environment. O di ba, nakakatuwa? Kasi, yun, ina-appreciate yung nature. Lord, salamat kasi biruin mo, iba't ibang itsura ng dahon. O di ba, no? Mapapansin natin. At yan pala ay serotonin. Okay, naku, dami naman nating huntahan. Pero bigyan daan natin yung mga pahatid balita ni Mami Weng Del Rosario sa kanyang Heartbeat portion. Magandang hapong pumuli mga mamshis. Ipagpatuloy po natin ang ating huntahan tungkol sa pag-aaral ng ating mga anak. Malaking adjustment na nga ang online classes, paano pa kaya ang ating mga student with special needs? Isang malaking hamon po talaga ito sa isang SPED teacher. Hamon sa pagtuturo, sa pag-aaral at hamon sa komunikasyon. At ang ating gobyerno naman ay nagsusumikap din na tugunan ang mga pangangailangan ng mga children with special needs at sinisikap din na limitahan ang mag-aaral sa loob ng klase upang mabigyan ng sapat na atensyon ang bawat bata. Subalit higit na kailangan ang malaking papel at suporta ng mga magulang. Hinaing pa nga ng isang guro na dobling hirap daw sa pagtuturo sa mga special education or SPED ngayong new normal. Kaya hiling nila sa mga magulang na dapat nasa tabi ng anak ang mga nanay para hindi maagaw ng ibang bagay ang atensyon ng mga bata. Saludo po ako sa mga SPED teachers sa kanilang dedikasyon at sa puso na meron sila sa mga batang may special needs. Sabi pa nga ng isang guro sa aking nabasang kwento, gaano man daw kahirap, dapat maging positibo pa rin. Kaya naman mga momshies, mataas na pagpapahalaga at encouragement ang ibigay po natin sa mga SPED teachers ng ating mga anak sa hangarin nilang maging productive member of society ang mga bata, sila po mismo ay nagsusumikap para sa kanila. Maging pantay-pantay nawa ang pagtrato natin sa bawat bata. Ang lahat ng mag-aaral ay kailangan magkaroon ng pantay na akses sa edukasyon upang maabot ang kanilang potensyal. Gayun din po sa ating mga SPED teachers, huwag po natin silang ituring na less important dahil SPED teacher sila. Bayani po silang maituturing. Sabi nga sa isang quote, what most people don't know is that most special education teachers are really angels, disguised as extraordinary humans. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Maraming salamat sa iyo, Mami Weng, sa iyong mga pahatid, balita, and tunay naman po dagdag sa atin pong pangpatibok sa pusong ina at tunay na nahuhubog po ang ating mga puso. Gaya nga po ng ating usapan sa panahon na ito patungkol sa puso na nahuhubog na may kinalaman po sa ating kaisipan. Ayan, so back sa amin pong dalawa niyo. Teacher, guro, early para po sa aming usapan patungkol sa ating mga brain, mga hormones, no? At ito po yung lakip na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pangbalanse sa ating iba't iba pong mga suliranin, kabigatan na dala-dala. Ganda, no? Binigyan tayo ng Lord ng mga pangsalo. Binigyan tayo ng Panginoon ng mga pangpaayos, no? Parang meron tayong
sistema sa ating katawan na ibinigay ng Panginoon na mismo nag-aayos yung ating katawan dito if you only know how. Okay? At itong huling hormone na pag-uusapan natin ay may kinalaman sa pagdating sa dulo. Dulo, tama, dulo nga siya, ano? Na yung ba nakakasawa? Ito na naman ba? Parang ang sakit, nakakapagod, na ang bigat. So, anong hormone ang kailangan upang tumulak ulit ang ating usapan dito, Ma'am Early? Ito naman yung endorphin. Kasi Endorphin. ito tumutulong para maibsan o mabawasan ang ating pain. Ang pain pwedeng physical, katulad ng mga athletes, o emotional. Sabi nga ng mga estudyante ko minsan, pag medyo nahihirapan na silang intindihin ang aralin, sasabihin nila, "Teacher, nosebleed na kami." So yun, signal yon na ipalabas natin ang happy hormone na endorphin. So paano ba natin na ipapalabas to? Ang isang napakahalaga yung laughter, yung pagkakaroon ng sense of humor. Kung wala ang guro, sino ba ang mapagpatawa, palatawa sa klase para ang mga bata ay magkaroon ng break at ma-relieve sila ng kanilang pain or stress. So, yan, kaya may mga break, di ba? May recess, snacks, may lunch break. Kasi yung eating din, rin yan, release ng endorphin para talaga magkaroon ng na mabawasan yung stress ng mga bata. Kaya nga nagbibiro ang mga bata, anong paborito mong subject? Recess at saka lunch. So yun. Pero tama yung sinabi mo, Teacher Bess. Sa kabutihan ng Lord, kung alam pala natin ang mga happy hormones na to, parang katulad sa pagpapagaling ng ating katawan, di ba? Binigyan din tayo ng Panginoon ng tinatawag na self-healing na nagbumula sa ating katawan. Ganon din sa ating kaisipan. Itong mga happy hormones na to, malaking bagay kapag matutunan nating maipalabas, mai-release sa ating mga kaisipan. At yung isa rin dagdag dun sa pagkain kasi mahirap naman po yung kada nagsasawa tayo, kada nahihirapan tayo, kakain tayo, di ba? So, kung gusto natin yan, ay ternohan natin ng exercise. Di ba, no? Kasi isa rin ito po na bagay na nagbibigay sa atin ng release niya, ang happy hormone na yan, kapag tayo ay nandoon na sa end, no? Yung discontento tayo, nawawala na tayo ng gana, and we need to do something. Okay, so bilang pag-ugnayan ng ating mga pinag-uusapan, bago kita kunan ng iyong last na encouragement sa ating mga kasama, viewers man po, or kayo po ay nakikinig lamang, ay sana po nagkaroon tayo ng mga pambukas sa ating kaisipan. Ito pala pong mga hormones na ito ay pwede nating parang isang susi, no? I-unlock natin. Buksan natin, ang ating mga ginagawa ng mga bagay-bagay upang mag-release, upang lumabas itong mga happy hormones na ito. At yun po yung ating tinalakay. At sa pag-release itong mga happy hormones na to, ay makakatulong po ng napakalaki sa ating tinatawag na kalusugan ng ating kaisipan. Lamang yun nga po, dapat alam natin kung paano siya hihikayatin na lumabas, di ba? Kung ano yung gagawin natin, sa atin bilang mga tagapaggabay. Kasi tayo po yung una, Parang naaalala ko dyan, yung sa airplane, di ba? Hindi ka muna maglalagay ng oxygen mask sa katabi mo o na anak, ikaw muna, di ba? Kasi dapat po tayo yung makikita na malakas. Tayo po yung makikita na matatag, At hindi po tayo perfect, May mga skills din tayong tinatawag. Pero in those spills, meron po palang solusyon. Ayan. So, back to you, Ma'am Early. Ano ang iyong final word sa ating mga kasama? Paalala? Paalala natin sa ating mga magulang at sa ating mga mag-aaral na hindi lang naman ang mga
mag-aaral ang nangangailangan ng happy hormones. Lahat tayo, sa lahat ng edad natin, kailangan natin ang happy hormones. Kaya gusto kong i-relate ito sa isang verse sa Bible na palagay ko magpapa-release ng hormones na to. Diba sabi sa 1 Thessalonians, i-summarize ko na lang na mabadaling tandaan, instead na yung mahaba na rejoice in the Lord, be joyful, be prayerful, be grateful or thankful. Magpaparelease yan ng 4 na happy hormones. Happy day, everyone. Thank you, Teacher Bess. Thank you din, Ma'am si Early. At sa inyo pong lahat na atin pong mga nakasama. Lamang, hindi po tayo magtatapos ng atin pong pagsasama-sama sa ating programang Moms at Heart nang wala pong nagtatapos sa atin sa panalangin at tutuhugin nga po ng ating kasama all the way mula sa Munting Lupa na Praying Moms Chapter ang prayer tips at ang pagtatapos sa isang panalangin. So maraming salamat sa pagsama sa atin ni Mamshi Eleanor Azores. Hello po mga Mamshis! Ako po nagpapasalamat sa Panginoon dahil napasama po ako sa grupo ng Praying Moms at Heart sa pangunguna po ni Mami Bessie. Meron po akong 4 na tips how to pray. Una po ay ang praising, second, confessing, third, thanksgiving, and fourth, petition. Ang praising po ay nalulugod po ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit natin sa Kanya ng mga praising songs. And then, ang confessing naman po, humingi po tayo ng tawad sa Panginoon sa lahat po ng nagawa nating kasalanan sa Kanya, maliit man o ito o malaki, na hindi kaaya-aya sa Kanyang paningin. Ang pangatlo po ay ang Thanksgiving. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa araw-araw na biyaya natin natatanggap sa Kanya. Ang sabi nga po, every gising is a blessing. And then, the last, petition. Ano man po ang ating hilingin kay God na may pagtitiwala, ibibigay niya po ito sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Sabi nga po sa Luke 8:21, He replied, My mother and brothers are those who listen to God's word and do it. Hindi lang po natin ito dapat naririnig, nababasa, nakikita, kundi maisapamuhay po natin ang Word of God. Manalangin po tayo. Heavenly Father, I lift up to you all the mothers today. Bless them and continue to give them strength, wisdom, upang mapagtagumpayan niya po ang lahat ng mga activity na ginagawa niya together with their children. Help all the mothers truly know their impact. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makapag-evangelize ng mga nanay na hindi pa po nakakilala sa iyo, at ang mga kabataan po, Lord, ang mga bata, dahil po sa digital age na to, marami pong nagagawa ang kaaway, dahil sa mundong ito, Panginoon, na tulungan niyo po ang mga kabataan. Alam po namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming iniingatan, patuloy niyo po kaming ginagabayan, at truly, Lord, na patuloy po kaming sa pamamagitan nyo maging ilaw at asin po sa lahat po ng community na naroon kami. Muli, Panginoon, salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. At dyan po sa pagtatapos sa isang panalangin ay tinatapos na rin po natin ang ating programang Moms at Heart. Ito nga po ay ating pinagsasamahan sa loob ng napakabilis po ng mga sandali. At sana nga po sa pagsasama natin, lalong-lalo na nga po sa panahon na ito, ay nakatulong po sana tayo di lamang sa paghubog sa ating pong mga pusong ina, kung hindi po sa pagkatuturin kung paano po ang ating utak, ang ating kaisipan, ay pwede po pala natin bigyan ng atensyon upang magkaroon po siya ng sarili, no? Na paggagamot dun sa kanya pong mga emosyon. Ayan, at yan po ay bigay ng ating Panginoon. Kayo po ba ay aming nakasama sa ating pong mga huntahan, kwentuhan ng mga kung ano-anong bagay? Over 702 DCAS FEBC Radio TV o sa ating Moms at Heart Facebook page
Or di ka naman po kayo ay nakinig, lalo na nga po dyan sa ating mga kasama sa iba't ibang lugar na hindi po ganoon ka-accessible ang ating pong internet, or type lamang dahil napaka-convenient po na nakikinig over PM radio or sa ating pong mga car radios, no? Over 702 DZAS AM1. At ang lahat ng yan ay dahil tayo nga po ay membro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang inyong Mami Besirios, lagi pong nag-iiwan sa inyong lahat, sa ating lahat ng isang magandang hapon, masiglang hapon at pinagpala ng nag-uumapaw ang ating app.